Hello mga pangga! Kumusta na ang buhay natin? Okay pa ba? Mga pangga, magbalik tanaw tayo sa mga kasaysayan ng ating mga nagiging pinuno ng ating bansang Pilipinas. So, isa sa mga bagay na ating pagbigyang pansin at alaala ay yung Balanggiga Bells. Okay? Na 100 years mahigit sa Amerika. Pero bago yan, magsimula tayong mag-recollect doon sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Okay? Supposedly, it was, siyempre alam naman natin, in 1965, no? In 1965, after the presidency of Diosdado Macapagal, nagiging presidente si Ferdinand Marcos Sr. Okay? So, pwede naman sana nating ilagay na lang sa history. Pwede namang kakalkalin minsan. Pero nang dahil may sumibol na isang Junior Ferdinand Marcos, ay nararapat lamang na tuklasin din natin at alamin din natin yung bahagya, yung senior. Kung kumusta naman yung nung nakaraan. Kasi it's quite different talaga mga kababayan dahil una, in 1965, kung tandaan natin, 1965 nagiging presidente siya. And then nagtapos ang kanyang panunungkulan nung People Power noong 1986. Okay? 1986. So, he was able to govern the state for quite 21 years. Okay? Napakahabang panahon po. Okay? Napakahabang panahon. So, that period of his presidency, napakadaming dapat nating malalaman dahil ayon sa mga grievances or hinanaing ng ating mga ninuno nung panahon na yon, yung iba ay buhay pa, talaga namang napakahirap. Talagang napakahirap ang dinanas. Siyempre, wala pa tayo ng panahon na yun because I was born 1973. Okay, 1965, ibiruin mo. Diba? So, magbalik tanaw lang tayo. Kasi, yung panahon na 21 years, it's quite long period of time. Napakahaba po na panunungkulan. Na talaga namang diyan na lang sila nabubuhay sa Malacanang. Di ba? Talagang parang somehow nagpapasalamat tayo sa lakas ng loob ni Corazon Aquino, but nang dahil din kasi sa medyo hindi rin may hindi rin magandang nangyari sa during her presidency, so maaring mag-switch kaagad ang damdamin ng mga tao. Di po ba? Kasi nga, mayroon naman talaga ding hindi magagandang nangyari. Okay. So, bago yan, isu-short na lang natin mga friendship. Kasi, kung ang Balanggiga Bells, okay, ang Balanggiga Bells ay nagtagal ng 114 years. So, that is 11 decades mahigit na it is being used and talagang benefited by the American people. Talaga namang napakinabangan nila yun. So, sa madaling sabi mga friendship, sa aking pananaw, sa aking realization mga friendship, ay bago pa magtapos ang World War II sa Pilipinas. Because ang World War II natapos ito sa Pilipinas ay 1942 hanggang 1945. Clean na yan siya. So, yung mga taon na yan, ang Balanggiga Bells is nakuha siya dito sa Pilipinas by the American soldiers in 1904. So, talagang may dapat balikan. Pero, imposibleng, kasi it is put on record. It is on record. It is very impossible that the President Ferdinand Marcos Sr. hindi niya alam yon, di ba? Imposibleng hindi niya alam yon. But he was able to govern the state for quite 21 years. So for that term of his presidency, wala man lang niya naisip, hindi man lang niya naisip na the Philippine state has something to get back. Something to get back because it is very indispensable. Talagang napakahalagang bagay ito. Okay? Because ito ay karugtong ng kasaysayan at sa mga kasaysayan sa ating bansang Pilipinas. Dahil biruin mo, hindi pa tayo sinilang noong time na yun. Okay? Talagang napaka-memorable talaga siya. Kaya, isa din yan sa bagay na nais nating pagbiyang
magbalik tanaw tayo sa ating mga namumuno sa ating bansang Pilipinas. Okay. After, in 1986, natanggal si Marcos Sr. Buong pamilya nila nawala sa Malacanang. Dahil 1986. Okay? In 1986, nagkaroon na tayo ng people power. Okay. Effective ng taon na yan, February 2. February 2, nagkaroon ng Philippine Constitution. The Philippine Constitution was written and it was ratified. Naging epektibo ito noong 1912, I think, February 12, 1987 na siya. 1987. So, 4 months from kung kailan sa isinulat, 4 months after, nabuo na siya, na-ratified na siya. So, kaya naging effective yung Philippine Constitution natin. 1987 Philippine Constitution. Kaya nabuo na yan siya. So, since then, doon na yung parang tuloy-tuloy na yung, kasi before kasi kay Marcos kasi na senior, parang iba yung forma ng government natin. Pero let us focus on 1987 Philippine Constitution. Kasi kumbaga na-revive na lahat. Panibago na yun dahil kay Corazon Aquino. So Corazon Aquino, so balikan na lang natin. Kasi from Marcos senior, kay Corazon Aquino, after her governance, pumasok naman yung sa FBR. Then pagkatapos yun si Joseph Estrada. Hindi natapos, na ituloy ni Vice President na si Gloria Arroyo. And then si Gloria, natuloy-tuloy yung yung 6 years niya. So she was able to finish her terms 9 years. 9 years I think. Oo, 9 years. So 9 years more. So ganon. Pagkatapos nun, pumasok naman ito si Benigno Aquino. And then pagkatapos, si President Rodrigo Roa Duterte. Okay. Silang anim, from Ferdinand Marcos, Senior, Corazon, si Erap, si FBR, si Erap, si Arroyo, Madam Arroyo. Okay. Hanggang kay Benigno, anim sila. Wala man lang sa kanilang anim ang mag-isip-isip that the Philippine state has something precious which is very indispensable, which I'm referring to Balangiga. Only President Duterte was able to put that particular task sa kanyang adhikain na maibalik ang napakahalagang bagay na karugtong sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Balangiga Bills. So, doon pa lang, wala na. Wala na sila kay President Duterte. Okay? Hindi natin sila but we cannot really avoid that we could have a comparison among them. Okay? Hindi natin ikaila yun kasi ganito yun. Sa panahon nila nanunungkulan sila, kung may mga tao man naghihirap, sila di ay mga ninuno natin. Nararapat lang tuklasin din natin kasi may mga bawat isa sa atin, mga Ilonggo ka man, Matagalog, Bisaya ka man, kung anong klaseng dialektong lumaki ka ng dialekto mayroon ka, may mga ninuno na sabay-sabay naghihirap sa panahon na namumuno sila. Kaya hindi pwedeng magagalit sila sa atin dahil we recall back those, hindi. It is part of the history, it is put on record, and it must be remembered, and it must be studied, it must be learned. Okay? Dapat matutunan din natin. Ngayon, sa panahon ng kung bakit ko kasi na-open ito kasi ganito yon. Let us going to recall some projects of our previous administrations. Okay. Sabi nga nila, okay daw malaki ding marami daw mga projects ang Marcos Senior during the time. I can't believe. Ano ipagmamalaki natin yung San Juanico Bridge? Okay. Naturalmente, kung nagawa naman niya yan, siyempre papunta sa kanilang yon, sa kanilang distrito nila. So okay lang yon, wala naman din problema nun. Pero, tandaan natin, 21 years yang namumuno, hawak nila ang kaba ng bayan. Okay? Hawak nila ang kaba ng bayan, 21 years. Kumusta naman? Oo, salamat din sa mga heart center, lung center, mga hospitals, mga ganyan-ganyan. Pero, hindi pwedeng hindi pwede yung, those are establishments and na-put up na mga establishments na hindi pwedeng isumbat sa mga taong bayan. Bakit? Millions and billions of money
ang nandyan na pera, kumbaga, ikaw lang ang authorized na mag-create ng project dyan. Di ba? Pero kumusta naman ang buhay ninyo? I-compare mo sa mga taong nag-contribute sa taxes. Di ba? Hanggang ngayon, tumatanda na yung iba, mayroong mga 100 years old, may mga almost 100 years old. Sa awa naman ng Diyos, malapit na rin silang mamatay, pero naghihirap pa rin ang iba. Di ba? Ganun lang yon. Kaya hindi pwedeng isumbat yon. Pero, darating din tayo sa mga ibang mga project-project na yan. Okay. To make the discussion short, pumunta ako ng Metro Maynila 1999. Okay? Pagdating ko dyan mismo sa Manila Bay, talaga namang nakakasulasok ang baho-baho. Talagang punong-puno sa basura. Siyempre, from Bacolod ako, ang linis-linis ng Bacolod Terminal, at saka yung mga fare doon. Talaga namang napakalinis. Pagdating ko to sa Manila, na talagang sabi ko talaga, oh my God, ito pala yung Maynila. Ito pala yun. So, isipin natin, 1999, up to this recent time, dito na ako sa Metro Maynila. Diyos ko po, ilang dekada kong napagmasdan yung Manila Bay. Okay? Yung Manila Bay. Talaga ng ubod lang kadumi-dumi. As in, napakarumi. Pero, nung time ba ng eleksyon na on the stage, debate yun, sa stage talaga, anong sabi ni Rojas? Para daw baliw si President Duterte. Saan daw ilalagay, kung ipapalinis daw niya yung yung basurahan, sa yung maduming tubig diyan sa Manila Bay, para daw baliw, saan daw ilagay ang basura? 'Di ba? What a thought he has. 'Di ba? 'Yun ang mga konsepto ng mga dilawan. 'Di ba? Okay. Kung project ang pag-usapan, mga friendship. Okay. Iisa-isahin natin. Yung kay Noy Noy ba? Nagkaroon tayo ng problema sa basura sa Canada, tama? You still remember? Yung basura na tuloy-tuloy-nadang pinadala dito sa Pilipinas para talaga kawawa talaga tayo as in. During his term, during his tenure, pinag-usapan na it must be returned back to the Canada. Pero walang lakas loob. Kung ano ang dahilan, sila lang ang nakakaalam. 'Di ba? Kung ano ang dahilan, sila lang ang nakakaalam. Bakit hindi nila kayang ibalik 'yun? 'Di ba? Ang tagal yun. Nabaho na yun. Nagtulo-tulo na yung mga dumi doon sa mga cargo. As in talagang doon sa mga, ano ba yung tawag doon? Yung, di ba? Nakastack up doon sa, grabe. So, doon pa lang, anong klaseng namumuno ka? Hindi natin sa kinakalkal pa rin, pero hindi eh. Kailangan nating pag-usapan. Yung basura sa Canada na tinambak sa atin. Ang tagal-tagal nakatambak, ilang taon yung nakatambak at nandoon pa sa panahon ni Noy Noy. Pero hindi niya kayang ibalik doon. Di ba? So, something wrong with their di ba, agreement. May mga agreement din yun. Mayroon talaga yun. May pera yun. Okay. So, sa ganong bagay, parang basura kasi siya eh. Di ba? Parang parang pobreng-pobre talaga ang Pilipinas sa dating ng time na yun. Kasi parang napakatuta natin. Parang iimbakal lang tayo ng basura. Okay. So, when President Duterte entered the national government, diba? Number 1 agad niya ng talagang pag hindi ibalik yan, may mangyaring di maganda. Oh, ibalik. Oh, because of his political will. Dahil sa kagustuhan niyang matupad ang mga bagay-bagay na hindi dapat mangyayari, ay nangyayaring ganyan, kailangan ituwid niya yan. Ganon kabagsik ang kamay ng mga Duterte. Kaya nararapat lamang na protektahan natin. Okay. Pangalawa, kung project makamo ang pag-usapan, kumusta naman ang Manila Bay ngayon? Kaya nung time na yon, nasa build, nung time na yon na inaatake lagi si President Duterte, talagang naghihinakit ang dibdib ko. Bakit? Talaga namang nasaktan talaga ako pag okay, di ba? Kasi una, ang lahat ng project ni President Duterte, hindi mo makikita at maririnig sa mainstream media. Walang coverage yun. Wala. At okay lang kasi ayaw naman ni President Duterte ng ganun eh. Pero, ikaw bilang mainstream media ka, kumusta naman yung task mo? Kumusta naman yung obligation mo? Magaling kayo magngangaw-ngaw ng ganyan. Pero, ang tinitingnan nyo, yung mga lumabas sa bunganga ni President Duterte, napakagaling-galing. Diba? Pero, ang performance niya, yung totoong naganap, hindi ipinakita sa mainstream media. At salamat na lang sa mga vloggers. Dahil ang mga vloggers, napaka-alerto.
Okay, yun na ngayon ang television natin ngayon, social media. Yung mainstream media, wala na. Sinsya na lang kayo, kapiranggot na lang nanonood sa inyo. Okay? Di ba? Yun. Yun ang mga bagay-bagay na talaga namang para bang nasaktan din talaga ako. Dahil kung project ang pag-usapan, di ba? Okay, kumusta naman yung sa Boracay rehabilitation? Okay, di ba? Marami nag-o-oppose. Oo, yung dito muna sa sa Manila Bay. Grabe. Gumawa na nga ng paraan ang Pangulo na paano talaga namang ma-rehabilitate yung particular area na ubod na ng dumi. Ginawaan na niya ng paraan. Nakipag-collaborate na sa ibang bansa kung what they're supposed to do pagdating sa malinis yung tubig. Nagkaroon na tayo ng mga teknolohiya na para maging malinis ang tubig. Pero in fairness, ang opposition nandiyan pa rin. Dolomites baka mapag-usapan? Ala, hanapan na paraan na makalason. Ganyan. Nasaan ang nangalason? Up to this present time, nasaan ang nangalason? Wala nga, di ba? Maganda na nga ang tubig. Maganda na ang area. Di ba? Oh, yung mga namang dagat, makikita mo na talagang nandiyan, nabubuhay na talaga. So it proof na talagang malinis na. But nonetheless, hindi pa rin sa pwedeng liguan ng mga tao sapagkat yung particular area kasi ng Manila Bay is kumbaga sentro din siya sa mga nag-abot-abot na mga galing sa ibang mga sapa, ibang mga drainage o nandun center siya. So we cannot really avoid na may mga maruruming tubig talaga. Especially pag may mga tao na medyo hindi masyadong concerned doon sa mga toxic waste, di ba? Oh, yun isa din yan sa mga bagay-bagay na dapat natin alamin na wag naman sanang may mga ganun. Okay. Now, doon naman tayo sa panahon ni Presidente Duterte, very transparent. Talaga namang, di ba? Very transparent. Sa first 100 days pa lang niya, okay, yung palang pag-resume sa peace talk sa bansang Moro, sa mga communist insurgents natin, di ba? Yung mga MILF, mga ganyan, talagang, di ba? Winilcome talaga ni President Duterte diyan sa Malacanang. Diyan talaga mag-uusap ng maayos, 'di ba? May hesitation pa ngayon sa MILF kasi baka daw di ba? May gagawin si Pangulong Duterte. Hindi, iba si President Duterte. Stand firm and very resilient siya sa kanyang mga naging desisyon. Kaya doon naman ako napapahanga sa kanya. 'Di ba? Doon pa lang wala siyang pili. Very transparent. Okay? The entire 6 years of his tenure, 'di ba? He did his performance with transparency. Talaga namang wala kang makikitaan. Una, sa build pa lang, sa mga build pa lang, mga friendship. Napakadami niyang mga projects talaga. Pero all of those, okay? Bawat agency, no? Every agency of the government, wala siyang ibinigay doon. May naka-allocate na pera, okay? Na budget. Pero hindi siya pwedeng gamitin basta-basta any time of the day. Wala pong ganun. Kasi sa DBM po niya inilagay. Okay? Sa Department of Budget. Doon niya inilagay ang pera. Kaya kung a certain agency ay kailangan yung ganung halaga, sige, go. Okay. Lalo na sa mga infrastructures, okay? Talagang, sige, order lang, kaya ang pera nandyan lang. Very transparent. Wala kang makukulimbat doon ng pera. Wala. Kaya, napahanga talaga ako kay President Duterte talaga. As in, sobra. Sa lahat ng mga nakaraan ng mga administration, very minor lang yung mga nagagawa. Parang, kumbaga, walang progress. No good development at all. Wala. Kasi, paulit-ulitan yung dami-daming mga, di ba? Ano ba yun? Kung pagdating naman natin sa Department of Agriculture natin, kumusta naman? How many presidents na ang nakalipas sa 6 na yan? Sa 6 na yan. Kumusta naman? Di ba? May development ba ang agriculture natin, Department of Agriculture? Mahirap pa rin hanggang ngayon. Di ba? Hindi pwedeng ikaila. It is on the record. Nakikita natin. Di ba? So, anong masasabi mong progress doon? Ano masasabi ng good development doon? Di ba? Yeah. Mahirap. Plus corruption pa mo, mamatay ka. Lalo na sa panahon ni Noynoy. Diyos ko po. Grabe. Panahon din ni Gloria. Grabe din.
Kay hirap. Ako, Diyos ko. Doon ako nabilib. Kay President Duterte is the best president among the presidents. Hmm. Kaya, okay. Bakit ko sinasabing very transparent? Okay, let's talk about excuse me, war on drugs. Sa war on drugs, bakit may nilihim ba siya? First and foremost, bago siya umupo, nagbigay na siya ng babala that they have to stop using those kind of illegal drugs. Kasi may mangyaring hindi maganda. And then, he acknowledged the fact that war on drugs is really bloody. Hindi niya kinaila yun. And he admitted himself na talaga namang may ganun na ganap dahil simply because di maiwasan na mayroon talagang hard-headed. Alam naman na pinagbabawal yan at utang na loob, huwag mong gagawin yan dahil may magandang mangyayari, gagawin pa rin ng panakaw-nakaw. Oras na you will be apprehended and then, siyempre, may mga otoridad tayo, nagagawaan na lang ng mga kung ano-ano mga dahilan hanggang dumating sa point na, di ba, hindi naging bloody na. Ngayon, hindi naman sa sinisisi din natin ang mga panahon, siguro nangyayari yun para may magbabago sa ngayon. Kaya lang, yung proliferation sa drugs ngayon, parang talaga namang na-proliferate na naman. Kumakalat na naman, gumagapang na naman. Di ba? Napakahirap. Kasi, lalo na sa panahon ngayon, talaga namang wala. So, kung balik tayo doon sa mga projects na yan, kung padamihan man kasi siguro ng projects, sa panahon ni Marcos Sr., hindi ko masasabing marami siyang project. Kasi, kung na-put up ang project sa 6 consecutive years kay Pangulong Duterte, kung si Pangulong Duterte kaya nagkaroon ng 21 years, tapos ganyan ang political will niya, what do you think? What do you think ang development ng country natin ngayon kung bibigyan siya ng 21 years? Let us say, 15 years na lang na maibigay kay Pangulong Duterte sa ganong kalidad ng kanyang political will. Ewan ko lang kung gaano kayaman ang bansang Pilipinas. Totoo yun. Kasi walang corruption eh. Very transparent. Di ba? Alam nyo, pag dumating si Pangulong Duterte, sa totoo lang, in his 6 consecutive years, wala siyang ni isang araw na talk to the people na hindi ko pinapanood. Bahala na akong mag-anghang ng mata ko, naaantok na ako. Papanoorin ko talaga yan. Hindi pwedeng mawal. Minsan nagpaulit-ulit na ako ng panood yan. Ni-YouTube ko yan. May malaki akong screen. Totoo yun. Kasi, yan kung gaano ko hinahangaan ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Talagang pagdating sa Duterte family, talagang doon ko napagtanto na they are really blessings from God, that a certain family is really blessed and they are intended to govern the state. Kailangan sila talaga. They are yung anak ni President Duterte. Sila talaga yung mga anak nila, si Pulong, si Baste, si Inday Sara. They are future leaders talaga. Hindi na talaga pwedeng wala na. 3 pamalaking pamilya lang ang naglalaban. Yung mga Dilawan dati, yung mga Dilawan, at saka yung Marcos family, at saka yung ngayon naging 3 naging Duterte na. Pero as what I have said, parang may namumuong strategy ngayon, talagang binabato ang mga Duterte family. Kaya, sa totoo lang, kailangan talaga natin protektahan ang mga Duterte magitan ng ating pagsuporta sa kanila. Ngayon, let's go back ulit doon sa Duterte projects. Okay. Kumusta naman yung mga establishment natin? 'Di ba yung mga commercial, 'di ba yung mga tourism, yung port projects natin, yung mga airports, gusto naman, 'di ba? Kaya lang kasi, 'di ba? Naging pangit na naman ang resulta. Kahit mayroon ng mga gaya ng halimbawa, yung mga interconnectivity sa mga bridges. Okay ha? Yung bridges pa lang ha? Sa bridges pa lang. Na-break na ang San Juanico Bridge, which is the longest bridge in the Philippines. Na-break na yan. Sa bridge ng Cordoba, which is a project sa Belbel ni President Roa Duterte. Na-break na yan. The longest bridge ngayon is ang Cordoba, Cebu.
Mm. Sa awa naman ng Diyos, hindi mo makikita sa mainstream media. Di ba? Salamat sa vloggers. Sila, dahil sa kanila, authorize silang maglahad ka dyan. Mag, mag-cover ka dyan sa mga ano. Yung subway, Diyos ko po, trillions of money. Di ba? Pero, may pera na yan. Bago bumaba si President Duterte, sinabi na niya yun. Na, walang problema yan, continue lang yan dahil may pera yan. Hindi pwedeng maputol yan. Supposedly, by 2025, tapos na yan. But I just don't know why. What was the grand reason? Bakit na forward ng 2029? Di ba? Pero, kung ganon, sana, ang pera, hindi nawala. Kasi pag nawala yung pera, talagang napakalaking problema. Di ba? Yun lang yun. Di ba? Kasi, di ba, kung tutuusin si Presidente Duterte talaga sa interconnectivity talaga, alam kasi ni Presidente Duterte alam kasi niya na yun ang mga project na kapakipakinabang ng mga taong bayan. Okay? Yan talaga number one, bridges. Kasi, kailangan talaga gagamitin niya. Napabilis ang galaw ng mga tao. Dahil dyan, instead magmanumano doon sa lalim ng mga sapa, gagapang-gapang doon. Di ba? Hmm. Ang pag-deliver sa mga goods natin, mabilis yan. Dahil dyan. Pero sa awa naman ng Diyos, hindi ko makita sa mainstream media ang mga accomplishment ni President Duterte. Kaya nasaktan din talaga naman. Salamat na lang sa media. Salamat na lang sa mga vloggers. Di ba? Okay. Yung evacuation centers natin, ang dami din pinapatayo ni President Duterte noon. Oo. Ngayon, kung pinaingatan yan, kahit pa paano, pag may mga ano ba, na naipakita ba yon? Wala. Di ba? Pero ang dami noon. Yung mga rooms niya, sa 150,000 yun. 149 na ano na tanaw natin yan. Yung mga classrooms. Kasi nga, nung panahon ng previous administrations, laging problema ang pagpasok ng mga bata, walang mga upuan, walang mga silid-aralan. Alam mo naman, kasi ganito yun. Magaling talaga si President Duterte Alam naman talaga niya that every year, the population is going higher and higher. Population is going higher and higher. Di ba? Tapos, ang mga projects ng mga nakaupo, alam naman nila nga, they are only going to govern the state for 6 consecutive years. Dapat tudo-tudo kang mag-isip. Yung platform mo, yung mga project mo dapat, bago ka makaupo, dapat takahan ay na yan. Nandyan na. Gagawin na lang sa mga tauhan. Sa magitan ng pag-distribute sa mga different agencies. Di ba? Ganun dapat. Hindi yung mag-isip-isip ka ng mga bagay-bagay na ano, di ba? So, when it comes naman sa yung mga visitation sa mga treaties countries natin, sa ibang bansa, pag si President Duterte naman, di ba? Hello. Pag si President Duterte ang makaalis, di ba? Okay. Just like sa pagpunta niya ng Japan, President Duterte, nakipag-bilateral talk siya doon. Talaga naman, project agad. Di ba? Nakita niyo naman, ang subway, deliver agad. Ilang buwan lang, deliver agad yung deliver agad yung mga machine, heavy equipment machine. Di ba? Sa awa ng Diyos, ito na. Talaga namang malapit na rin yan matapos. Sana nga, talagang mabilis-bilisan. Di ba? Ganun lang yun ang buhay. Political will ang importante. Kasi ang pera nandyan na yan Kasi kung sabihin mo, wala nang pera, hindi nangungutang na Pag kinapos mo, nangungutang naman. Alam mo kasi, ang Pilipinas, makakautang pa rin kung alam naman sa yung GDP ng Pilipinas ay tumataas. Kung tumataas ang GDP, ibig sabihin makabayad ka pa rin sa mga utang-utang natin. So, pag makabayad ka, kahit paano, kung tumaas ang gross domestic product natin, iaalaw ka pa rin mangungutang. Welcome ka pa rin mangungutang. Ganun lang yun. Tinan mo. Pag pumunta si President Duterte sa ibang bansa, naturalmente, bibisitahin na yung mga working abroad natin doon. And after the talk, siyempre, may kausapin niya, makipag-usap mo na sa president doon. So, naturalmente, pag-usapan din naman talagang to convince more investors dito, more investors dito sa Pilipinas. So, minsan kung nakadala siya talaga ng balita na may malaki siyang investments na nakuha from somewhere else na napuntahan niya. Alam mo, nakakatuwa dahil talaga namang, alam mo yung in just few months, nagpa-follow up na kaagad, mayroon na agad. Pinapalo up na yun. Pag may mga investments kasi, may mga investors mag-put up ng business dito, pinapalo up din yan. So, in few months lang, ay talaga naman may nag-i-invest na dito sa Pilipinas. Di ba? Pero, ngayon, ewan ko, napakalayo sa katotohanan. Okay? Bakit mo sinabi kong malayo sa katotohanan? Kasi pag pumunta sa ibang bansa ngayon, ang kasalukuyan natin, pag pumunta sa ibang bansa,
Natural, the same way. Convince investors and to gain more investments. Ang tanong, nag-convince ka doon ng investments, na investors, nakakuha ka ng mga investments doon, laway lang yun. Promise lang yun. Pwede yung pawalang visa yan. Bakit? I-abrogate nila yun. Bawiin nila yung mga sinasabi. Bakit? May problema nga sa Pilipinas eh. Babaguhin mong konstitusyon eh. Oh. Lalo na ang babaguhin eh about economic provision. So may magbabagong batas doon. O di ba? Ngayon, wala 'yon. Dahil pabago-bago, mawala yung investors na yan. Hindi yan matutuloy. So nga. Di ba? So, ganun 'yon. So, ang nais ko lang sana din na na ipaabot sa ating mga opisyalis na kung may project na naumpisahan ngayon at hindi natapos, ipagpatuloy kay may budget man yan. Di ba? Ipagpatuloy. Eh ito ngayon, papromise-promise ipagpatuloy daw eh. Pero anong nangyari? Nabulwak. Nawala. Yun din, ganun din yan na panahon ni Noynoy Aquino, nung panahon ni nila Gloria. Yung mga project na hindi natapos, bahala, kabuyang-yang na lang yan dyan. How many years na? Makita mo talaga dyan, putol. Building putol. Bridge dyan putol. Hindi talaga ipinagpatuloy, di ba? Billions of money ang nagastos dyan. Oh. Kasi gusto, tayo naman sa sarili niyang project. Kasi sa presidente talaga, gusto niya ma-recognize talaga nga siya ang nagpapatayo niyan. Ang problema, kinukurakot yung sa ahensya, kinukurakot yung budget. Kaya hindi na natapos-tapos. Pagkatapos na namang another presidency na naman. Diba? Nakakabuang na. Kaya, lessons learn natin to ngayon na dapat kung sa ating mga kababayan na magpili tayo ng mga magagandang opisyalis talaga namang kasi karamihan ngayon parang butterfly na eh. Nagsisibaligtara na ang mga galaw. Dapo doon. Kung saan yung magagandang mahalimuyak na bulaklak. Okay, speaking of bulaklak, ito na. Yun bang, kung bakit nasabi ko rin transparency kay President Duterte. Kasi alam talaga ni President Duterte na lahat ng perang gumagalaw sa Malacanang, sa Senado, ay gastos po ng taong bayan yan. Pera po sa taong bayan niya. Sa kaban ng bayan po kinukuha yan. Okay. Papuntang ibang bansa sa kaban po ng bayan kinukuha yan. Pero in fairness, kung ikaw ba presidente, hindi ba pwede makiramay ka muna doon sa kinalagyan ng yung mga constituent? Yung mga tauhan mo, from Luzon, Visayas, Mindanao, ang daming naghihirap sa buhay. Talaga namang ubod ng kahirapan na talaga namang halos hindi makakain. Di ba? Tapos ikaw, dyan sa Malacanang, ang ganda-ganda ng kalagayan mo, wala kang problema sa pagkain, ipinaghahanda ka ng bonggang-bongga. And then, when you are going to travel abroad, hindi ba pwedeng maglakad ka na lang doon aakyat ka doon sa ladder or hagdanan ng eroplano, paakyat ka doon na, hindi ba sapat yung red carpet? Kailangan ba talagang luxury of, yung mga petals talaga, mga bulaklak na mamamahalin? Kailangan talagang humahalimuyak yung mga petals talaga ng mga bulaklak. Ilagay mo talaga doon sa hagdanan, paakyat ka doon sa eroplano. Pagbaba sa eroplano talaga naman kailangan nang halimuyak talaga yung mga bulaklak talaga ng mga mamahalin. Di ba? Kailangan ba talaga sa buhay yan? Isang pagsasamantala. Ang hindi nyo alam naman, Diyos ko po, ang dami nahihirapan sa buhay. Ang dami naghihirap. Halos hindi makakain. Di ba? Tapos, alam mo naman yung ngayon nga, pataas ng pataas yung, di ba? Mga bilihin. Diyos ko po naman. Mahiya naman kayo dyan. Magmasid-masid kayo. Wala kayong pakundangang gasto sa pera. Itigil nyo yan. Diyos ko po. Ganun ba talaga ang buhay? Gusto talagang kailangan marangya? Alam nyo, ganito yun ha. Attention sa inyong lahat dyan, sa mga opisyalis. Pag akyat lang sa eroplano, kailangan talaga punong-puno sa bulaklak yung daanan. Di ba? Humahalimuyak yung mga petals. Diyos ko naman.
mapagsamantala. Alam nyo, para sabihin lang niya, social kayo? Para sabihin lang social kayo? Kumusta naman kung wala kayo sa kanya lalagyan ninyo? Diba? Diyos ko po. Patawarin kayo ng Diyos ang ginagawa ninyo. Very extravagant. Walang pakundangang gastos ng sa kaba ng bayan. Diba? Mahiya kayo sa mga sarili ninyo. Diyos ko po. Talaga naman, wala na akong masabi sa mga kakapalan ng mukha. Tapos, may mga allegations. May mga allegations na talaga namang dapat sagutin. Pero wala. Pero pag mga mahihirap, bad words lang, linya ng bad words. Kaso agad ng oral defamation. Pero ngayon, hundreds and thousands of times pinapukol sa mga pagmumukha. But no response at all. Ano yon? May anesthesia? Diba? May anesthesia? To be honest lang, hindi po nakakatuwa. Dahil, kumusta naman ang buhay? After 6 years of tenure, siyempre, aalis na rin kayo dyan. Diba? Huwag pagsamantala. Huwag magsamantala sa kaba ng bayan dahil God is watching. Alam ng Diyos yan. Lalo na sa mga mahihirap. Diyos ko po. Ang mata ng Diyos doon sa mga mahihirap. Pero hindi ibig sabihin hindi kayo tinitingnan, kayo mga mayaman, hindi kayo tinitingnan. Hindi yun. Maghihirap kayo balang araw sa mga ginagawa ninyo. Kaya, as possible, be wise enough. Huwag ka maging extravagant. Be thrifty. Diyos ko po, ayusin. So, mga friendship, I think mababa na yung yung time ko. Sana naman ang ating bansang Pilipinas ngayon, this coming 2025, ay naghahanap na naman. Nag-wanted po ng mga magagandang at magagaling na opisyalis. Tsaka natin yung pag-usapan. That's all for tonight, mga friendship.